everyone! Welcome back to Loop Trends! Today, I'll be doing a review doon sa bagong product na binigay sa amin ni Ate Luisa, which is the lip ink. Ito, very excited ako dito. Ang tagal namin tong inantay kasi nakita namin to sa video ni Tati regarding dun sa smear-proof na lip color or the lip product. Kaya na-intriga kami. Then, Ate Luisa bought it sa States para matry namin kung totoo nga ba talaga. Ayan, dumating na siya kasi nakalagay dito na semi-permanent lip color. This is the box. It's just a starter kit kasi the lip color is medyo pricey siya. Kasi nga, yung quality niya is maganda dahil ang pinapromise ng product is long wearing talaga siya. Smear-proof, waterproof, and hindi siya mag-take off talaga without the special product na kasama dun sa kit. Kaya naglabas sila, which is this one, para dun sa mga gustong matry muna yung product. So, this is the box. It's in a black box. Nakalagay dito yung details, which is the semi-permanent lip color from Lip Ink. Yan yung brand nila, Lip Ink. The product is vegan. Kaya nakalagay dito is natural, herbal, and botanical formula. So, masusure nyo talaga na wala siyang mga chemicals dahil purely vegan talaga siya. So, introducing the world's first multi-patented 3-step process to waxless, waterproof, smearless, ultra-durable, natural moisturizing, and tingly fresh cosmetic, lip, brow, and eye products. So, they have variety of products, hindi lang lips. Pero, sinubukan muna namin tong product na to, especially on the lips, kasi ito yung pinaka-importante na hindi mawala sa makeup, which is the lip color. You cannot skip details using this product kasi very strict sila dyan. Hindi mag-work siya pag hindi nyo sinunod. There are 3 steps on applying these products. Later, ituturo ko sa inyo kung ano yun. So, parang ano lang, simple lang. You cannot jump into number 2 without doing number 1. Or you cannot proceed on number 3 hanggat di nyo na gagawa yung 1 and 2. Kaya halika, buksan na natin yung loob. Inside, you will see the product together with some leaflets or yung mga instruction or manuals na nasa loob. First off, I saw the leaflet or the product manual dun sa loob ng box. Nandito nakalagay yung details regarding their brand. So, meron din pala silang mga eyeshadows and eyeliners, eyeshadows, brilliant magic powders, tinted moisturizers, and face blush, and lip liners. There's another leaflet inside the box where you can see the details on how to apply the product. And then, there's a warning, stop. So, talagang ina-emphasize nila na hindi pwedeng i-mix tong specific product na to sa ibang brand ng makeup or sa another type of lipstick. Hindi mo siya pwedeng patungan kasi hindi siya magiging durable and compatible dun sa lipstick na Lip Ink. Inside the box, you can also find the moisturizer for your lips and the towelette for the lipstick. Kailangan kasi meron siyang special product para matanggal siya, which is came with the box. Kaya ito lang talaga yung makakapagpatanggal dun sa lipstick nyo. Another product came inside the box, which is the magic powder. Meron siyang sample dito para pwede rin nating itry. So, naka-instruction dito. Nasa instruction na pwede nyo siyang i-apply after nyo gamitin yung product para lang magkaroon siya ng shine, or you can apply it in the center para meron siyang effect. Itatry natin ito mamaya. Proceeding to the product, inside you can find a special applicator, which is a small one with a brush on the dulo. On the dulo talaga. And here you can see a container which contains the liquid lipstick inside. I'm holding here the container of the Lip Ink. Maliit lang siyang bottle, especially for ano lang talaga siya, for starter. Then, naka-sealed siya with a plastic. The bottle is, yan. Buksan ko yung container niya, maliit lang talaga. Tapos, yan. Ang takip niya is silver and yung pinaka-bottle niya, container or yung pinakalalagyan is black. Hindi nyo talaga makikita kung ano yung color inside. Pero you can see the color on top of the container. Ang nakalagay na lip color, makikita nyo lang sa taas ng container, which is red, number 6003. The bottle consists of 2 ml products and
nakalagay talaga dito or naka-specify na makakaramdam ka daw ng tingle effect. Nga pala guys, ako napapansin nyo, hindi ako nag-foundation kasi I'm using a skincare ngayon for 4 days in a row na, and advice kasi doon na hindi ako pwede maglagay ng makeup. Kaya ang ginagawa ko lang talaga is eyebrows, lashes, and lipstick. Yun lang yung pinaka-makeup na ginagawa ko. Anyway, we'll do another video on the skincare routine. So, ito ngayon yung challenge ko dun sa product na lip ink. Kasi kiniklaim niya na she is waterproof, smear-proof, and durable talaga siya. Kaya, I'll be wearing the lipstick for today. So, ito ngayon, gagamitin ko yung product for 24 hours. Time check today is 10 o'clock na in the morning. Kaya, irarampa ko to buong araw dahil may lakad kami ngayon. And, i-update ko rin kayo guys on mga kung talaga bang wala siyang smear, hindi siya nag-fade or whatsoever. I'll be updating you from time to time. I'll be wearing the lipstick until tomorrow morning, 10 a.m. Kaya i-update ko din kayo dyan. Yan. Inside, you can see the towelette. White siya na wala naman siyang amoy, odorless. So, the first instruction is to wipe your lips using this one. Kasi, para matanggal yung, kung may product man kayong ginamit or meron siyang mga moisturizer na ginamit nyo kanina umaga. Like me, nag-moisturizer ako kanina umaga. Kaya, tatanggalin ko lang siya using this towelette. Odorless naman siya. And then, it is also instructed me to wash with water. Ayan, after washing with water, tinuyo ko na siya para tuyo. Ipat-dry nyo lang. And then, in-advise din dito na you can outline your lips using the same product, lip ink, pero pwede din naman na hindi na kayo mag-outline. Pero ako gusto ko mag-outline para meron akong guide mamaya kung hanggang saan lang ako maglalagay and para fine or define yung shape ng lips ko. Pagbukas ko, naamoy ko kagad kasi yung amoy niya, ang lakas. Amoy sa kilikili. Charot! But, yung odor niya is parang minty. Or yung, parang siyang minty na may pagka-alcohol na parang pagka-efficacent oil. Kasi yun yung efficacent oil na palagi kong naamoy kay nanay. Ginagamit niya kasi yun sa likod niya, kaya naalala ko lang. Yun yung amoy niya, minty na may pagka-alcohol na may pagka-efficacent. And then, now, I'm going to get the applicator. A small brush. Tapos, I'm getting a product lang doon. Pag kinuha na yung product, I'll be lining my lip now with the product. Nakakakaba. Pero hindi naman ako lumagpas. So, nag-outline na ako and good job on me. Kasi hindi lumagpas. Dahil kinakabahan din talaga ako kaya baka lumagpas. Anyway, tapos, ang next step is mag-apply ng moisturizer on the entire lip. So, ito yung parang pinaka-base nyo or parang protection na din dun sa lips nyo para hindi siya mag-dry before applying the lipstick. Konting-konti lang talaga yung binukas ko, diba? Dahil limited lang yung product natin. So, kailangan tipirin para magamit ko pa yung I'm looking for a brush na pwede kong gawing applicator nung moisturizer. Here's the product inside. Medyo hindi siya clear. Yung amoy niya, kaamoy lang niya yung Cetaphil na gamit ni Skylar, naalala ko lang din. So, in-massage natin sa lips natin. I'm ready now to coat my lips with the lip ink. Nakasabi lang dito or extra reminders nila na you can only coat your lips in one direction. So, hindi mo siya pwedeng pabalik-balik or paiba-iba yung direction mo kasi hindi daw magiging maganda yung outcome or pwedeng maipon or kumapal dun sa mga ibang part. Now, subukan na natin yung product. I'm going to dip the applicator inside.
So, punasan daw muna yung applicator. Going to, using a regular wet wipes, I'm going to punas the applicator. I'm going to shake the bottle. Ito na yun, guys. In one direction. Para nga siyang tinutusok-tusok sa loob. Diyos ko. Malamig siya actually. Yung effect niya is malamig and parang may mga maliliit lang na tumutusok-tusok. I'm going to let it dry for a few seconds lang kasi nasa instruction din na you must apply up to 3rd layer or up to 3 applications para mas lumabas yung color. I'm going to try this Brilliant Powder naman. Brilliant Powder nga ba tawag nito? Yes, Brilliant Magic Powder. Yan. Kasi advice dito na, after mo i-apply to on the center, para lang magkaroon siya ng effect, then, i-coat mo ulit siya for the last time, which is the 3rd time ng application ng lip ink, para mag-lock siya inside. I'm going to use my pinky finger to get the product. And sobrang ano talaga niya. Sobrang tawag dito, kintab. Yan. Dahil malaki yung daliri ko and natuwa ako doon sa product, imbis na sa gitna ko lang siya may apply, na-apply ko siya sa entire lips ko. Pero hindi naman ako kumuha ng product. Apply on the center, then yung excess product, I drag it in lang doon sa corners. And I'm going to apply another layer, which is the final and 3rd layer of the liquid lip ink. Ang ganda. So far, so good. Ang ganda ng application ko. Walang lagpas. So, advisable pala talaga na mag-outline muna kayo para meron kayong guide once you apply the lipstick or the lip ink rather. The final procedure is to apply a final coat of Shine Moisturizer. Ito, hindi to optional. It's a must talaga. If you want it to be looking like this, glossy, dewy, you can reapply moisturizer as much as you want. Or if you want it to be matte, ipat nyo lang siya ng tissue. Since ako, gusto kong subukan yung dewy effect. Yan. Hindi ko na siya ipapat ng tissue. Now, the challenge will begin now. Kailangan, kakain kami mamaya and all. So, babantayan ko kung hindi siya mag-bleed or mag-smear dito sa gilid. Kung hindi mag-fade yung sa may inner part or inner center of my lips. Kasi usually yun yung nag-fade pag kumakain kami. Yan. Yung bandang loob. And then, kung hindi siya magka-crack or magda-dry. Kasi, the moisturizer assures na hindi siya magka-crack or hindi siya magda-dry. Let's try kung hindi siya magka-transfer. We're going out now para i-test drive din yung lip ink at the same time. We have plenty of activities today and ngayon natin masusubukan yung pangis ng lip ink. So, I'll be updating you guys from time to time kung ano na yung lagay ng lip ink dun sa lips. Update dun sa lip ink. So, wala siyang bleeding. Hindi din siya namutla yung color, oh. Still ganun pa din. Teka lang. Tayo mag-focus. Yan, hindi siya nag-fade yung color niya. Hindi rin siya nag-bleed sa gilid.
Sky, kiss kita, dali. Kiss Sky. Kiss mami. So, kiss ko si Skyler. Walang transfer. Wala. No transfer. Ganda. Walang nag-transfer dun sa color. Hindi pa din siya nagda-dry. Actually, hindi siya nag-dry talaga. Kasi minsan yung iba kong ginagamit na liquid lipstick na waterproof, naghahati yung color niya dito sa bandang taas. Tapos, makikita mo talaga yung pagitan. Tapos, dry siya. Pero ito hindi. Which is good. Hi! Update on the lipstick. Nandito kami ngayon dun sa baptismal party ng anak ni Ate Ai. And kakain pa lang kami ngayon. Masusubukan ko kung hindi talaga siya matatanggal. Kasi I will try oily foods, of course. Hindi yan mawala sa pagkain Pilipino. Oily. Kaya dito natin masusubukan kung ano ba talaga siya. Smear-proof and waterproof talaga. Kain na muna tayo, guys! After kong kumain kanina, hindi na ako nakapag-update sa inyo guys kasi sobrang ingay dun sa party. Anyway, yan. Wala pa din pinagbago yung lip ink na nilagay ko dun sa lips ko. You can see na wala pa din siyang bleeding dun sa gilid. Yan. Walang bleeding dun sa gilid. And kahit yung inner part niya, hindi siya namutla or nag-fade. Yan, which is really good. Talaga, so far so good siya. Walang bleeding na nangyari. Hindi rin nag-dry yung lips ko. Walang bitak-bitak na nangyari. And yung nafe-feel ko, parang wala akong product sa lips. Yan. As in, parang wala talagang product na nasa lips ko. Mag-ilamos na muna ako guys kasi Skyler, fuzzy na siya sigurado pag nagising yan. Kaya maglalatch kagad yan. Kaya gusto ko ready na ako. Ngayon, subukan ko naman kung hindi talaga siya matatanggal with the soap na ginagamit ko sa face ko. So, hindi naman siya natanggal after ko maghilamos. Then, kakain na muna siguro ko. Tapos, papapanood ko ulit sa inyo kung ano naman yung result pag nag-toothbrush na ako. Tagnan natin talaga. Napapabilib na ako ng husto dito sa lip ink na to kasi wala talaga siyang pinagbago. Hindi nag-crack or nabiyak. Hindi siya nag-crack or nag-fade, lalo na doon sa may inner part, oh. After kong kumain nung dinner, napansin ni Jazz na parang nag-fade na yung lip ink dun sa lips ko. Sabi niya, ate niya, parang wala na yung lipstick. Sabi niya, ganon. Kaya tinignan ko sa salamin and surprisingly, nag-fade nga siya. Actually, parang first layer na lang yung natira. Kasi diba nakatatlong coat tayo. Parang first layer na lang yung natira. Yan na lang siya, oh. Still, meron pa din color. Red pa din. Pero hindi na kasing intense nung kanina. And alam nyo ba kung ano yung kinain ko? Danggit na may suka. Yun. Sinawsaw ko lang yung danggit sa suka. And feeling ko yung acid yung nakapagpatanggal dun sa lip ink. So, apart from dun sa acid or suka na kinain ko, walang ibang nakapagpatanggal dun sa lip ink sa aking lips. Hindi oil, hindi water, hindi soap, etc. etc. I-wear ko to hanggang tomorrow morning at abangan nyo kung ano yung kinalabasan ng review. Hi guys! Welcome back! Ayan, after nyo mapanood yung updates ko, during the whole day, I wore the lip ink on my lips. Nakita nyo naman kung gaano talaga siya ka-durable and ka-waterproof. And smear-proof talaga siya even sa oil. Ngayon, ang aking final verdict is thumbs up. Yan. I will recommend you guys or advise you to still purchase the lip ink 100%. Sure ako dyan na hindi kayo mabibigo. Although, one thing surprises me last night kasi bala ko nga siyang itulog, diba? So, after I ate my dinner, napansin ni Jazz na medyo nag-fade. Bakit ka mo? Na-surprise din ako kasi ang kinain ko nung dinner is bread plus yung leftover namin nung breakfast na danggit na sinawsaw ko sa suka. So, that's the only product or that's the only reason na nakapagpa-fade dun sa lip ink is yung parang acid nung suka. So, maybe dun siya hindi compatible sa acidic products.
or dun sa mga maasim. Kaya, pero apart from that, ang importante naman is yung oil, diba? And water. Hindi siya nag-react or hindi siya namutla in any way. Now, the product can only be removed by a special wipe. Nandito siya sa loob. Meron siyang, for starter kit, isang wipe lang yung kasama niya. Ayan. So, tipid-tipid. Binuksan ko na to a while ago, nakita nyo, dahil I'm afraid na baka matuyo. Kinilipan ko, diba? Yan. Anyway, the product, titipirin nyo lang talaga to, actually, dahil isang towelette lang siya na pwede nyong gamitin. Pero ang laman ng bottle is marami talaga yung container. I doubt na mauubos nyo to in 3 to 4 uses. More than 5 uses siguro. I would recommend this product, lalong-lalo na dun sa mga makeup artist na ang client nyo is bride. Kasi the product will give you a long-lasting effect from morning to evening, which is yun ang event ni bride, diba? Starting from ayos sa photoshoot up to the evening. Lalo na kung may after party pa si bride. Siyempre, diba, uso yan na magpa-party sila with a couple or with relatives. Ito, workable talaga. Marami siyang shade na pwede nyong ibigay sa bride, lalo na yung mga nude and natural looking shades. And dun sa mga subscribers ko dyan, or sa mga viewers ko na very, parang mas pinagtutuunan nila ng pansin yung color on their lips. Kahit na wala silang ibang makeup, pero basta may color yung lips nila, I would suggest you guys to use this product. Di bali lang dito kayo gumastos, wag na sa ibang makeup. Kung talagang, ano kayo, yung lipstick junkie ba na tinatawag, pwede nyo itong gamitin all day long, walang mangyayari. Wag lang kayo kakain ng mga maasim, like yung nga, sukal, as I mentioned earlier. Plus, another thing, nakalimutan kong i-mention sa inyo kanina na I was telling Jet the whole day kahapon na parang wala akong suot kasi wala talaga akong nararamdaman dun sa lips ko. Ganyan ako ng ganyan. Pero, as in, parang walang product dun sa lips ko. Ganun siya ka-lightweight or ganun siya ka-natural on the lips. Now, this is just a sample kit, guys, ha. We got this para lang matry namin. They have the full kit version of this one and medyo pricey kasi siya. Around $75 yata yun or almost $80. I'm not sure eh. Basta check na nyo na lang sa internet para mas makita nyo din kung ano yung itsura nung full kit ng lip ink. If you wanna purchase this product, Ate Luisa Venturanza of Look Cosmetics, siya yung nagdala nito sa Philippines para matry ko. And then, very excited kami i-share sa inyo tong video na to para masubukan nyo din, guys. So, si Ate Luisa, ganito yung binibenta niyang starter kit para mas affordable kasi this product is way cheaper than dun sa full kit. Kasi, di ba, kailangan lang muna nating masubukan plus a little goes a long way dito sa product na to. Kaya, hindi nyo kailangan talaga ng mas marami. But then, if you're a makeup artist, I will suggest you guys to get the full kit. Pero, for starter, you can try this first para masubukan nyo yung quality. Don't forget to visit Ate Luisa's website. Nandun yung mga products niya with the prices para mas madali kayong makapag-shop. Then, meron din siyang Instagram account. We will link it. Then, Facebook account. Follow nyo din siya doon. And you can also add her on her Facebook account para mas madali nyo siyang makausap. Ate Luisa is very accommodating. And ang bait pa niya. Plus, ang ganda ng lola nyo. Don't forget to follow us on our social media accounts. Tapos, if you wanna try this product, guys, tag us on our Facebook account para malaman din namin kung ano yung experience nyo. Gustong-gusto ko din malaman kung ano yung shade na kukunin nyo kasi excited ako makita yun. Anyway, yan. Don't forget to give us a thumbs up. Comment down below kung what are your thoughts about this video. And don't forget to hit the subscribe button para maging mas updated pa kayo sa mga aming paparating na videos, reviews, spot it, and vlogs. Yon. Guys, salamat ha sa panonood. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. See you again. Bye!